Magandang gabi, Oriental Mindoro, ika-19 sa buwan ng Marso, taong 2014. Ito po ang TVNet Newsline. At sa ulo ng ating mga balita, Search for Miss Angkan 2014 tampok sa pagdiriwang ng kapistahan ng Bayan ng Baco. Mga kawani ng City Government nagtagisan sa Mini Olympics. Lungsod ng Calapan nakiisa sa first quarter nationwide simultaneous earthquake drill. At sa detalye ng ating mga balita, kaugnay pa rin ang pagdaraon sa ika-16 na taong anibersaryo ng pagkakatatag ng lungsod ng Calapan, nagtagisan ng mga kawani ng pamalalunsod sa Mini Olympics kung saan bumida ang mga opisyales at tauhan mula sa iba't ibang departamento sa paglalaro ng basketball, volleyball, table tennis, chess at iba pa. Gaya ng mga naunang taon ng paligsahan, kanya-kanyang diskarte at pagalingan ng bawat team sa mga naturang laro na binubuo ng 5 koponan. Samantala, formal namang inanunsyo ang mga nanalo sa nasabing Mini Olympics sa ika-20 ng Marso. Samantala, bago ang pageant night ng Mutya ng Lungsod ng Calapan, umaga ng ika-19 ng buwang kasulukuyan nang pumarada ang mga kadalagahang kalahok sa nasabing patimpalak bilang formal na pagpapakilala sa publiko. 12 naghagandahan at nagseseksiyang kandidata ang magtatagisan upang makamit ang titulo at tanghaling Mutya ng Lungsod ng Calapan 2014. Samantala, ngayong alas 7 ng gabi, March 19, mapapanood ng live sa TVNet Community Channel 10 ang pageant night ng Mutya ng Lungsod ng Calapan sa pamamagitan ng live coverage ng Tamaraw Vision Network Incorporated. At magbabalik po ang TVNet Newsline, makalipas lamang ilang paalala. Wake up in a better mood. Look better with cleaner clothes. Better days begin with Panasonic. Smart ideas for a better life. Panasonic, ideas for life. New Toshiba LED Power TV. See the power. Hear the power. Feel the power. Toshiba, my choice. LED Power TV. Toshiba. Idinaos ngayong araw, ika-19 ng buwang kasulukuyan ang first quarter nationwide simultaneous earthquake drill. At dito sa lungsod, kabilang sa mga nagsagawa ng drill ang Department of Public Works and Highways na inasistihan ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Office at Bureau of Fire Protection. Pangunahing layunin sa pagsasagawa ng nasabing drill na maihanda at muling paalalahanan ang mga kawani ng naturang tanggapan sa di inaasahang lindol. Gayon din upang malaman kung patuloy na sinusunod ng mga ito ang mga dapat gawin, partikular na ang duck, cover, and hold, sa oras na marinig ang alarma na siyang hudyat na may nagaganap na lindol. Batay sa naging ebalwasyon ng PDRRMO at BFP matapos ang naturang drill, naging maayos at sumunod ng mga taga-DPWA sa tamang proseso at kasunod nito ang pagbibigay na ilang mahalagang paalala hinggil sa mga dapat gawin kung may lindol. Antabayan na ng iba pa mga balita makalipas lamang ang ilang paalala. Sa aking mga kababayan sa lungsod ng Calapan, ngayong March 21, muli nating ipagdiriwang ang anibersaryo ng lungsod ng Calapan. 16 na taon na ang ating minamahal na lungsod. At inuturing kong isang pambihirang pagkakataon at isang malaking karangalan ang maituring
na isa sa mga nagtatag ng lungsod ng Calapan. Noong taong 1998, ako'y naglingkod bilang municipal mayor. At noong panahong iyon, ay ating naisulong ang pagiging lungsod ng Calapan. Makalipas ang 16 na taon, sabi natin na tunay na marami nang nangyari na pagbabago sa ating lungsod. Sabi natin na malayo na ang nalakbay ng ating lungsod mula nung ito ay ating itinatag noong March 21, 1998. At hindi mayatanggi na malaki na rin ang naging pag-unlad ng ating lungsod makalipas ang 16 na taon. Mula sa isang tila baga natutulog na bayan, ang lungsod ng Calapan ngayon ay masigla. Maraming negosyo, maraming pagbabago, maraming serbisyo ay pinagkakaloob ang city government sa mga mamamayan nito. Isang masigla, maunlad na lungsod. Subalit marami pa po tayong dapat gawin. Hindi pa tapos ang ating paglalakbay. Patuloy po tayong magsikap upang maisulong pa natin ang higit na kaunlaran at pagbabago sa lungsod ng Calapan upang higit na mas maraming kababayan natin ang makinabang sa mga bunga ng kaunlaran. Ngayong panahong ito na tayo muli nagdiriwang ng anibersaryo ng ating lungsod, tayo po ay magkaisa, magtulungan, gumawa ng mabuti, maging masigasig upang ating maitatag ang isang lungsod na higit na mapayapa, matatag, masagana, mas mapayapa, mas maunlad. Isang Calapan, one Calapan, na tunay na maipagmamalaki ng bawat Calapeño. Muli, sa inyong lahat, happy anniversary at magtulungan po tayo. Patnubayan nawa tayo ng ating Panginoon, patnubayan nawa ng ating Panginoon ang lungsod ng Calapan. Maraming salamat po. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCTV. Good news po para sa lahat ng subscribers ng Cable TV at Cable Internet. Naisa batas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng Cable TV at Cable Internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim Atienza po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCTA. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, tuloy-tuloy ang mga programa at proyekto ng Department of Trade and Industry sa lalawigan, kung saan ayon kay TTI Mimaropa Regional Director Joel Valera, na siya rin kasalukuyang namamahala sa TTI Oriental Mindoro, kabilang sa mga tinututukan nila sa ngayon ang patuloy na pagpapaunlad ng mga micro, small and medium enterprises sa probinsya sa pamamagitan ng pagkakaloob ng shared service facility. Ang ginagawa ng DTI Oriental Mindoro ay nagpo-focus kami doon sa mga MSME development. Unang-una ay gusto kong kasi noong last year walang naibigay na assistance sa mga MSME. So meron kaming proyekto kasi ngayon yung tinatawag namin shared service facility, no? Na kung saan ay nagbibigay kami ng mga equipment and facilities sa mga MSME, LGU or SUCs na mga gamit sa mga development at improvement ng produkto. So dito nga ang nakatarget namin ngayon initially, no, for siguro first half of 2014